Dude, sobrang cool ng motor na to. Hindi ko napapatagalin pa kasi excited na ako masakyan to. Boys and girls, ito ang Yamaha PG1. Pale City girl, tell me what you want from me. A Pale City girl, come along and rise with me. Take a chance, you're all I'm ever gonna be. Eyes that last and shadow like the love of me. You're my fire, standing right in front of me. You're my fire, the world is caving in on me. Cast away, I'm drowning in the open sea. They all stare, but that'll never bother me. Hidden in my dream, I touch your hand and you made it seem. We'll take the world as we please. We'll break the world as we please. Let's go, Pale City girl, have you even noticed me? Pale City girl, wake up from your tragedy. Alam nyo kapag narinig ko ang pangalang PG1, parang pangalan ng isang science experiment eh. Yamaha went to an idea na pagsamahin ang sporty at classic look na papasok sa panlasa ng mga tao. At ito ang kinalabasan. Isang moped scrambler na kung tawagin ay playful gear. Parang pangbata pakinggan, kaya doon na lang tayo sa PG1, mas may dating. Gumagamit ng 115cc displacement, 4-stroke, 2-valve, single-cylinder, single overhead cam, fuel-injected, 4-speed tranny na semi-automatic, air-cooled na may 9 horsepower at 7,000 RPM, and 9.5 Newton meters of torque at 5,500 RPM. Habang majority bikes ng mga Yamaha, masasabi kong pangmalakasan ng engine performance, well, dito, wag nyo na masyadong asahan yun. Fuel tank capacity is 5.1 liters, may timbang na 107 kilograms lang at mabibili nyo for an SRP of 96,400 pesos. Medyo mahal sa karamihan considering yung displacement niya, pero hindi para sa lahat tong PG1 eh. Kumaga ginawa para sa mga taong gusto ng adventure sa buhay nang hindi ganong kasakit sa bulsang gas consumption. Na mamaya malalaman natin. Dude, tignan mo kung gaano ka-slim yung PG1. By the way, sa ngayon, ito pala ang huli na available dito sa Pilipinas. PG1 in matte brown. Retro look sa unang tingin mo pa lang. Parang ang sarap gumala at mag-trail sa motor na to. Manipis na center bodywork. Ewan ko, parang matte coffee cream to or something. With Yamaha logo, syempre hindi mawawala yan. With silver plastic dito sa gilid ng airbox na may 3 butas para maganda tignan. Sa baba, simple lang, walang kahit anong kaartihan. Dito sa ilalim ng upuan, meron tayong Yamaha logo again, pero may PG1 na and may 4 na linya. Parang commando style eh, no? And for our seat, hiniwalay nilang rider seat at pillion seat in brown leather. Mas malaki ang main seat syempre at medyo pahabang pillion seat. Dito sa PG1 na nire-review natin ngayon, walang kasamang grab bar to, pero by default may kasama naman to. Sa ngayon wala, tinanggal natin kasi next content maglalagay tayo ng mga accessories para dito sa PG1. Sa ilalim ng main seat, para maangat natin to, meron tayong susian sa left side. Twist lang natin, bubukas siya at yan to yung itsura niya. By the way, hindi hydraulic yung main seat niya. Ito lang yung laman. Lagay ng gasolina. Meron tayong mga mangilang-ilang tools dito. Para naman dito sa pillion seat, hindi ganun kadaling tanggalin to. Kailangan natin tanggalin itong plastic cover na to at may 2 tornilyo pa dito sa loob para mabaklas natin to. Up front, meron tayong simpleng round halogen headlight. As in, sobrang simple at mala yellowish yung headlight natin. Para sa mga turning light, bulb type na signal light. Ayan. At maliit na round taillight in bulb type. Kapag magpipreno tayo, yun ang tsura niya. Habang ng legs ko abot eh. Nasa same location ng turning light sa likod. Tsaka hinabaan nila yung tail section ng bahagya eh. For Defender, medyo decent naman yung haba niya. Enough para sa mga off-road o mapuputik na daan. Para sa dash natin, meron tayong napakasimpleng analog instrument cluster. To the left side, meron tayong round analog display at dito nakalagay ang speedometer, gear indicator, neutral light, at odometer. To the right side, andito ang fuel indicator natin. May 3 icon tayo sa gilid. Turning light indicator, check engine indicator, at high beam indicator. Sobrang basic ng mga info dito sa dash. Pero gusto ko yung idea na hindi lang basta round display dito sa gitna. Nilagyan nila ng medyo
medyo oval dito sa right side. For our handlebar, mataas ang handlebar natin para komportable tayo sa mga biyahe at adventure trips natin. To the right, handlebar. Dito ang kill switch. Meron din tayong hazard switch by the way at ignition switch. For our rubber, masasabi kong may pagka high quality yung rubber niya dahil grippy siya. Tsaka malambot yung feeling niya. Manipis na galvanized black na lever. To the left side, andito ang passing light natin. In red button again. High beam and low beam turning switch na manipis ang feeling. At busina. Wala tayong gears pero meron tayong clutch kasi semi-automatic yung bike. Conventional suspension na may rubber cover para iwas sa dumi at maliliit na debris na posibleng tumama sa suspension kapag nag-off-road na tayo o nag-trail. Dagdag aesthetic na rin sa pagka-retro ng bike. By default, meron na kayong extension dito para kahit papano wala masyadong mga tatamang bato. Braking setup sa front, naka-disc brake na tayo, single piston caliper pero wala po tayong ABS. Para sa akin, acceptable ang lack of ABS nito dahil unang-una hindi naman ganong kalakas ang power nito. At majority ng mga gagamit nito para sa mga taong gusto mag-off-road. Wala pang cover para dito sa ilalim ng makina at headers which is mabibili nyo naman ng separate kasi may mga aftermarket naman para dito sa PG1. Rugged style na rubber dito sa foot pegs. And also itong foot brake natin, tingnan yung itsura. Mahabang stock exhaust na may mahabang plastic cover as well para protektado yung buong muffler natin. Tsaka gusto ko yung idea na inangat nila ng onte, hindi flat, para kapag nag-offroad tayo at may bahagyang river crossing, hindi masyadong tatama yung muffler. Metal foot pegs para dito sa pillion at dalawang shock dito sa likod. Malalaman natin mamaya kung kamusta ba performance ng suspension sa PG1. Braking setup dito sa likod, kung sa harap naka-disc brake, sa likod naman naka-drum brake. Ito ang gusto ko sa PG1. Spoke wheels tayo which is ideal for off-roading. Mas reliable to kumpara sa mga alloy mugs. At naka-dual sport tayo na malalaki ang block. Nabi tires na may stock tire na IRC Trails GP22 90/100 dito sa likod at ganun din sa harap. Both tires are also using 16 inches spoke wheels. Parehas size harap at likod, balance yung gulong. Tube type ang ginawa ng Yamaha para sa gulong ng PG1 which makes sense kasi pinang off-road yung bike. At may center stand po tayo pero wala po tayong kickstart. Nasa era na kasi tayo na kung saan nawawala ng mga kickstart sa motor By the way, ganda ng itsura ng shifter Nung una hindi ko akalaing stock to Subukan natin sa daan. Makina na kinuha sa Yamaha site. Bakit hindi? Tipid yung makina na yun. Ang liit ng motor Itong totoong cutie pie. Tingnan nyo kung gaano kanipis yung body. Ground clearance is 190mm. Decent na para sa ganitong klaseng motor. Mga cutie pies! Unang upo. Yeah. Ay. Alright, so seat height is 795mm. Tayo ay may tangkad na 6 flat. Medyo straight yung legs ko Sa mga beginner at hindi ganong katangkad na tao, especially mga babae, sa 5 flat, medyo may hirapan kayo dito ng onte. Pero sa tamang practice at sa tamang technique, kapag araw-araw mo naman ginagamit yung bike, kakayanin mo naman to. Kasi magaan lang yung bike 107 kilograms. Mukhang wala na tayong kailangang ayusin. Tara na! Whee! Parang ngayon lang tayo nakapag-feature ng semi-automatic sa channel, diba? Riding position natin sa bike, we are in a monoblock stance. Kumaga matigas yung pakiramdam ko sa upuan and straight yung likod at legs ko. So parang nga tayo nasa ano ba to? So parang nga tayo nasa monoblock. Mataas yung handlebar pero dahil sa tangkad ko, parang mababa pa siya masyado para sa akin. Alam niyo yung gearing natin, malambot lang siya pero hindi ito yung katulad ng ibang underbone na disungkit yung gearing. Though pwede siya, which is yun ang ginagawa ko. Parang ang hirap kasi kung mag-upshift kayo, pa kayo sa unahan, tapos magda-downshift kayo sa likod. Lalo na kung may pasahero kayo, may backride kayo, baka magtapaan kayo ng paa. Madali siyang sungkitin. For example, nasa third gear tayo, dadagtag tayo ng gear, pakong tayo, bawas, angat lang. Yung pakiramdam ng throttle natin sa bawat grip ko sa kanya, parang nasa malaking motor ako kasi ang taba ng grip Oh, wala na tayong power sa 4th gear. Hindi na ako maka-overtake, downshift tayo. Oh, come on. Sobrang head turner ng bike. Wala lang mga tao ngayon pero kanina habang dumadaan ako sa mga eskinita, kita mo yung mga lagkit sa mga mata nila Dahil sobrang basic ng dash, wala tayong fuel consumption reader. Gagawin na lang natin mano-mano.
boss? Pogi ba? Okay, dahil may gas na tayo, malaman natin mamaya ang fuel consumption ng PG1. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin ang power niya. Aminin na natin, hindi tayo masyadong umo-overtake in first gear. Usually, nasa second gear tayo. Which is para sa akin, nasa decent overtaking power tayo in the city. Tulad nun. So kung chill ride at city riding, wala tayong magiging problema. Overtake tayo dito, nasa 30 km/h ako. Second gear, may tulak pa naman siya in 30 to 40 km/h. Third gear in 50 km/h. Well, kailangan niya ng onting space at oras para makuha niyo yung speed na hinihingi mo. Fourth gear useful lang kapag ito ng takbuhan nyo, dire-diretso lang. Tulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, kilala ang Yamaha bilang isang brand na naglalabas ng mga mabibilis na motor. I mean, mga powerful engines. Pero nagpass sila dito sa PG1. Kumbaga, ito yung bike na pogi ka, na may dadala ka from point A to point B nang hindi ka magkamadali. At kung magti-trail naman kayo o off-road, yung torque na meron siya in low gear, I think mas mamamaximize nyo doon. Wala tayong ABS at naka-dual sport tayo dito sa espalto, so ingat lang tayo. Lalo na kung uulan at nasa ganitong klaseng daan tayo. Tapos malalaki pa yung block natin, parang ligalig ng steering natin. Yeah, come on. Come on. Speaking of steering, sobrang lambot ng steering natin, which is usual kapag nasa underboat tayo. Ito medyo uphill. Fourth gear, sabi natin third gear. Tayo may bigat na 88 kilograms. Ay, kaya pa naman niya. Nasa 80 km/h pa lang tayo, pero mukhang maximize ko yung top speed nito. First gear, maximum 40 km/h. Second gear, maximum 60 km/h. Actually uphill to eh, so mukhang kaya pa yung maximize ang first gear to second gear. Pero sa third gear, km/h. Pag tayo fourth gear, mukhang naisak tayo sa 82. Ayon sa timbang ko, sa laki ko, 115cc, 9 horsepower, 82 ang top speed niya. Pag-usapan naman natin yung design niya. Sa ngayon, yung itsura ng bike, I think wala pa siyang competitor dito sa Philippine market. Kung meron man, para sa akin yun yung Suzuki na Raider GE crossover. Pero kung titignan mo yung bike na yun, good siya kung ipang off-road yung bike eh, on and off-road eh. Pang bundok, pang probinsya, pero ito kasi may character. Retro vibe na halos naka-trail setup. Well, actually, itong PG1 hindi naman talaga pang trail na as in pang trail. Mga light trails, kakayanin ng motor na to. Ba, puti nakasama yung panahon ngayon ah. Kahapon sobrang lakas ng ulan, magdamagata yung ulan kahapon, pero ngayon makulimlim lang ngayon. Sana pag-akit natin ng Tagaytay hindi umulan. May mga lubak-lubak ngayon din sa dinadaanan natin. Pero dude, yung suspension ng bike, malambot sa likod at wala tayong mga knocking sound na nararamdaman sa harapan. Na para sa akin, I think itong gantong setup ginawa ng Yamaha para kung dadaan ka sa off-road, swabe pa rin. Para tayong hinihili oh. Sobrang lawak ng turning radius ng bike. So in city driving, wala kayong magiging problema dito. Hindi ko kayang overtake. Come on. Ayaw ko pagbagyan ng mga kotse dito sa highway. Kalaatan nila naka-e-bike ako. Laki ko kasing tao eh.
Oy, 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 oy. Oh, come on. Ang gaan nung bike. Touchdown Olivares. Ba tayo dun sa favorite spot. Yung part kung saan nare-relax ako kasi wala na akong makakasabay dito eh. Right, habang nandito na tayo, braking power natin, sabi natin 40, may tumawid na aso harapan. Op, nag-i-skid yung harapan natin. Naka Navitars tayo, malaki yung black. Nasa ganitong klaseng espalto tayo, wala tayong ABS. Chances are i-skid tayo. Sa rear, narinig niya, ito pa. Teka, may mga tao, baka magpanik tong mga to. So second gear. Para tayo nagdi-drift. Kaya doble ingat lang sa pagmamaneho ng PG1. Sa corner, kumusta ba to? Well, magaan yung bike. So madali siyang i-corner. Pero ayokong i-risk. Pero kung ganitong trippings ang hilig nyo, nature, adventure, punta kayo sa lugar na hindi nyo pa napupuntahan, camping, trail, dude, ganun ang natural habitat ng bike. Usually kapag napunta ako dito, ina-enjoy ko yung mga twisties. Pero ngayon, parang gusto ko na lang enjoyin yung view. Okay, ito na ang gusto kong pag-usapan. Yung price point niya, 96,400 pesos. Hindi pa rin pala tapos to. Marami nagsasabi na ang mahal naman yan, grabe naman yung motor na yan. 115cc, 4-speed, 9 horsepower, hindi pa tubeless, tapos ganyan presyo. My God! Unang-una, gawa itong Yamaha. Alam naman natin Yamaha kung paano magpresyo. Pangalawa, ano ba competitor ng bike pagdating sa itsura niya at may offer niya? Halos wala, di ba? Na-expect ko nga nung una, mga 110,000 ang presyohan nito nung hindi pa nire-release sa Pilipinas ha. Ayan yung mga ganyang, ingat kayo dyan, lalo na't naka dual sport tire kayo. Magkano ba Suzuki Raider J crossover? Sabi natin mga 70,400, mga ganon. Pero yun naman kasi, wala kang retro na makikita sa kanya. Dito may pagka classic vibe at elegante tignan. Mukhang nag-landslide dito. Kailangan na nating makaalis sa lugar na to bago pa bumuhos ang matinding ulan. Delikado dito. Siya nga pala, sa mga nagtatanong, ito ay Sampaloc Road sa Tagaytay. Lagi ako dito. Ganda magmuni-muni dito eh. Ayan oh, gantong view. Okay, ito tayo dito sa paboritong spot. Ayon sa aking pananaliksik, tayo ay kumonsumo ng 54 km per liter. Hindi ko alam kung anong consumption nyo sa Yamaha site. Total same engine sila. Para sa akin matipid na yun eh. Well, mabigat kasi akong tao. Siguro may ititipid pa yung fuel consumption natin. At puro paakyat yung dinaanan natin. Siguro kakayanin to ng 58, 57, mga ganon. Pero itong ride natin na to, kumonsumo tayo ng 54 km per liter. Solve na yun ha, lalo na kung lalayo kayo. Next content, subukan natin lagyan ng mga accessories yung bike galing Sek Moto Supply. At subukan natin lumayo gamit to. Let me know your thoughts kung anong masabi nyo sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Mga KJ Pies. See you sa next content.